Magandang hapon mga kabrigada, si Jessica Soho po sa ngalan ni Tito Soto para sa Brigada 7. Pinag-uusapan siya ng buong bayan. Pinagtatalunan kung ang sentensyang ipinataw sa kanya ay nararapat nga ba. Kinaiinisan, kinaawaan. Ngayong linggo dadalawin ng Brigada 7 si Robin Padilla at masinsinang kakausapin. Babalikan din po namin ang mga kasong ipinataw sa kanya at aalamin ang kanyang nakaraan at ang kanyang hinaharap. Samahan niyo po kami. Marami ang hindi na inasahang susuko pa siya. Lumampas na ang palugit na ibinigay sa kanya ng gobyerno. Akala ng marami, habang buhay na siyang mababansagang isang pugante. Akala ng iba, patototohanan na ni Robin ang bansag sa kanyang bad boy. Subalit nung Biyernes, August 25, sumuko si Robin sa Camp Crame upang harapin ang batas. At sa kanyang pagharap sa panibagong yugto ng kanyang buhay, nasubaybayan ng Brigada 7 ang kanyang bawat hakbang. Biyernes, August 25, sumuko si Robin Padilla sa PNP Special Action Forces kung kanino di umano'y palagay ang kanyang loob. Nagtitiwala po ako sa SAP. Sa SAP po. Na kanila pong pangangalagaan ng aking seguridad. Kaya po ako sa kanila sumuko. Sa Camp Crame, si Robin ay pinusasan na parang ordinaryong kriminal. Dito'y nagkaroon siya ng pagkakataon na makapiling sandali ang kanyang mga mahal sa buhay. Pagkatapos nito, siya ay inilipat sa Camp Ricardo Papa sa Bikutan, Taguig. Dito siya unang tinanggap bilang isang bilanggo. Ano masasabi mo dito sa selda na binigay sa'yo? Okay naman, maganda. Wala kang reklamo? May banyo ba to? May banyo, kumpleto, higaan. Namalagi dito si Robin ng 5 araw. Noong Martes, una siyang ginupitan. Medyo nasasanay na siya sa buhay dito. Sa katunayan, dito na niya gustong makulong. Pero noong Miyerkules, nabigo ang kagustuhang iyon ni Robin nang sunduin siyang muli ng mga miyembro ng PNP SAF. Kailangan na daw siyang ilipat sa Muntinlupa. Nauna rito'y binabatikos ang PNP SAF dahil di umano sa special treatment na ibinibigay nito sa aktor. Bagay na pinabulaanan naman ng mga opisyal ng SAF. At upang matapos na daw ang intriga, ililipat na nila si Robin sa Muntinlupa. Halatang di mapalagay si Robin, balisa ang kanyang mukha. Hindi maitago ang pangamba na baka kung ano ang mangyari sa kanya sa piling ng mga sentensyado sa Munti. Mula Bikutan hanggang Munti, gwardyadong muli si Robin. Unang dinala si Robin sa opisina ni Director Vicente Viñarao ng New Bilibid Prisons. Dito'y pinagkaguluhan si Robin. Pagkatapos, siya'y dinala na sa Reception and Diagnostic Center o RDC sa Camp Sampaguita o ang Medium Security Compound. Dito siya'y binigyan ng orientation o briefing, pagkatapos ay ginupitan. N95P2112. Yan ang numero ni Robin. Bawat preso ay meron nito. Sa loob ng bilangguan, lahat ay kailangang sumunod sa patakaran. Siniguro naman ang mga opisyal ng preso na ligtas dito ang aktor at wala siyang dapat ikabahala. Wala yung gulo-gulong sinasabi nila. Wala yung sinasabi dun sa diary na sex tripping. No, there's nothing here na ganun. Ha? In fact, I can assure of his security here. Robin, matapos na mailipat ka na dito sa Muntinlupa, anong nararamdaman mo ngayon? Kumusta ka na? Ano yung mga naglalaro sa iyong isipan at sa iyong damdamin? Noong una, sinabi ko naman sa'yo noon, di ba? Tanggap ko na yan kung umabot man dito.
Pero natutuwa ako dahil sinabi sa akin lahat na hindi totoo. Yung mga nasa dyaryo, yung mga pangit na sinasabi sa dyaryo na yung mga gagawin akong prinsesa rito. Gano'n. Kasi inassure naman ako. Tapos nakita ko malinis, okay naman. Okay. Pero natakot ka ba nung yung prospect na dadalhin ka na sa munti? Hindi naman. Mas nakakatakot nun yung order na barilin. At least ito, transfer lang naman eh. So, kumbaga natanggap mo na at Oo. bukas na ito sa loob mo. Oo. Tsaka marami naman silang sinabing okay eh. May pwede kang magtrabaho, pwede kang mag-aral, ba okay yun. May nabanggit ka kasi kanina, Robin, na pwede ba pakisigaw, direct cut muna? Parang feeling mo ba pelikula ito na sana matapos na? Parang ganun eh. Kasi bigla akong nahihilo pag iniisip ko na pagpakap, maiiwan ako rito. Parang panaginip. Parang hindi totoo. Pero ano lang yun? Kumbaga, malakas naman yung loob ko eh. Kaya lang syempre, parang hindi totoo. Parang hindi totoo. Sabi mo parang panaginip. Nakatulog ka ba dun sa ilang araw na pamamalagi mo dun sa bikutan? Napaka-impokrito ko naman kung sasabihin ko sa'yo, oo. Hindi. Kaya nga ako tinitigawat eh. Siyempre, hindi ako nakakatulog. Pero hindi dahil sa sarili ko. Una-una, iniisip ko yung mga anak ko. Si mama. Ayun. Tapos, maraming bagay dahil nung nangyari to, sanla pa yung bahay, yung gano'n, yung bang isang bagsak na naman. Parang nung eleksyon, papatayin ka, tapos ito naman, parang sunod-sunod. Pero sabi nga ni best friend ko, si Andrew, sabi niya, pag may araw daw, may ulap. Tatakpan yung araw, para lumiwanag ulit, kailangan umulan, sabi niya, para lumabas ulit yung araw. Siguro eto, total, umuulan din naman eh. Paano mo nakakayanan? Anong sinasabi mo sa sarili mo, yung punto na parang ayoko na, pwede ba tapusin na natin to? Pero kailangan ipagpatuloy mo pa rin, kumbaga. Kailangan sundin mo pa rin kung ano yung mga iuutos sa'yo. Kailangan gawin mo yung anong nararapat. Paano mo na pagdadaanan lahat yon? Ano sinasabi mo sa sarili mo? Basta pag may pinagagawa sa akin, binubuksan ko muna yung Bible, kung ano nakalagay doon. Lahat naman eksakto lagi. Kasi wala na sa akin ang desisyon ngayon eh. Kasi pag ganito ang buhay mo, sinintensyahan ka ng ganun kahaba, parang tapos na ang buhay mo. Kulang na lang, pinatay ka eh. Pero siguro may mission tayo sa buhay. Kaya ibibigay mo na lang yung sarili mo sa Diyos. Kung mga isusuko mo na lang. Dahil para na rin akong pinatay. Dahil 17 to 21. Ilang taon ako paglabas ko noon. Ilang taon ka na paglabas mo? Abay 50. Mga ganun. Mga 47, 40. Ugod na ako nun sigurado dahil una-una may operasyon pa ako sa likod. So, Anong pinakamahirap tanggapin dito sa nangyayari sa'yo ngayon? Ano yung mga anak ko. Una-una yung panganay ko, lalaki. Siyempre, ang nakakaintindi na yun, si Miko. Siguro pag pumunta dito, hindi ko alam kung paano sa kanya uumpisahan at kung paano ko tatapusin. Doon sa mga babae. Pero ang importante dyan, yung mga may isip na eh. Si Miko, si Camille, si Queenie. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila na Hindi mo pa napag-iisipan kung ano sasabihin mo sa kanila? Hindi pa. Sabi mo kanina, 17 to 21 years, nakahanda ka na itagal dito sa loob ng kulungan. May mga nagsasabi kasi na parang sinayang yung buhay ng isang Robin Padilla dito lang sa kulungan.
Feeling mo ba ganun, parang masasayang ka? Dahil ang tagal, parang paglabas mo dito, matanda ka na, tapos na yung prime mo. Kasi hindi ko nga iniisip yung sarili ko eh. Yung mga anak ko na lang eh. Kasi yun, natanggap ko na yun eh. Pero paano mabubuhay yung mga anak ko? Yun lang. Sandali mo na, dire. Sige. Pero Robin, di ba sabi nila, in every suffering daw, in every sacrifice, in every difficult situation, laging merong mabuti na lumilitaw. Dito ba sa nangyari sa'yo, maski pa paano, may nakikita ka pang mabuti na nangyayari o mabuting lumilitaw? Tinitingnan ko na lang siguro dahil baka kung nasa labas ako, kagaya nangyari sa Nueva Ecija, namontikanan ako doon. Siguro, kaya ginawa ng Diyos to para may proteksyonan ako. Na baka meron pa rin taliwas ang pag-iisip, na nag-iisip na ano mo na. Ang hirap kasi sa natin, minsan ikaw na ang inaargabyado, katulad nung kami na pinagbabaril, kami pa inimbestigahan. Yung man, nasisentimento lang ako na nakiusap pa ako sa press noon na tulungan ako, tapos hanggang sa namatay pati yung second father ko. So, paano sunod-sunod? Robin, may mga di kasi maiwasan, kinukompare ka kay kay Eddie Fernandez, yung lagalag. Na pag-iisip mo ba yon? O nasabi na ba sa'yo yun? Nabanggit na ba? Walang problema sa akin dahil unang-una, kaibigan ko si Tito Eddie. Siya nagturo sa akin magbalisong. Si Tito Eddie, ang mission niya siguro sa buhay is buksan yung mga mata ko. Yun siguro. Dahil hindi nawawala sa isip ko si Tito Eddie. Dahil same kami ng faith eh. Siguro, ibig sabihin nun, huwag ka masyadong mabuhay na mabilis dahil mamamatay ka agad. Parang gano'n. Yun na lang eh. Sa punto kasing ito, Robin, hindi rin maiwasan. Ang dami-daming taong nag-a-analyze kung ano nangyari sa'yo. May mga nagsasabi, lumaki yung ulo mo, yung pagkasiga, yung fame, pumunta lahat sa isip mo. Meron din nagsasabi na hindi mo daw napanghawakan yung katanyagan at yung tagumpay na nasa iyong mga kamay. Anong masasagot mo sa mga sinasabi nilang yan? Siguro, una-una dun sa sinasabi nilang siga. Kasi, alam mo, lahat ng lalaki napapaaway. Ang nangyayari lang, ang side ko lagi ang masama. Hindi tinitingnan yung side nung kabila. Tapos doon naman sa sinasabing lumaki ulo ko, siguro sa mga taong nakakakilala sa akin, hindi nila masasabi yun dahil ako kahit anong oras mo ako puntahan, kahit madaling araw, papakihirapan kita. Hindi ako yung tipo ng taong, wow. Marami naman nakakakilala sa akin eh. May yung mga ibang tao lang kasi na hindi nakakakilala, tapos hindi ka naman nakakausap, magbibigay sila ng sarili nilang paghuhusga. Malaki impluwensya nila sa tao, malaki impluwensya nila sa media. Yun na lumalabas. Ayun na nga, siga, lumaki ulo, durugista, lahat na yun. Pero sino ba talaga si Robin Padilla? Siguro makapagsasabi niyan, Jessica, yung mga taong kakilala ko dahil pag ako, siyempre, baka matawa yung mga tao pag ako nagsalita eh. Siguro mas maganda na lang kausapin mo yung mga tao kilala ko. Robin, sa palagay mo ba, naging burden sa'yo, parang naging pahirap sa'yo yung ipinataw sa'yo na bad boy image? Kasi parang yun ang naging kalaban mo ngayon na lumalabas. Hindi naman. Ang nangyari lang dyan,
siguro parang napag-initan lang tayo. Siguro price of success sa sinasabi nila. Sa isang banda, siguro nagkamali rin ako na dapat inalagaan ko. Siguro nagpabugbog na lang ako dun sa mga gustong bumugbog sa akin. Dahil as an artista ka nga, ikaw ang example. Siguro yung mga ganun. Na kainin mo na lang yung pride mo. Tingin mo, Robin, saan ka nagkamali? Kung meron ka mang pagkakamaling nakikita. Siguro unang-una yung masyado kong dinibdib yung pagkamatay ng papa ko. At saka ng mga kapatid ko. Na yung bang ayokong mangyari sa akin yun na gusto ko lahat ng tao, kaibigan ko, na ano nangyari, yung bang gusto mo lang minsan proteksyonan yung sarili mo, ikaw pa masama. Yun siguro dahil yung bang, si Papa kasi binigay niya lahat tapos pinatay pa siya, so pare-pareho kami ng fate. Pwede ba natin pag-usapan yung pagkamatay ng daddy mo? Paano naging napakalaking impluensya nun sa buhay mo ngayon? Kasi unang-una, wala naman akong ginawa kundi sundan yung mga yapak ng tatay ko Kung gaano siya ka mahal ng tao, kung gaano niya minahal yung tao, na naging masama pala dahil sa sobrang, lahat ng sobra pala masama. Dahil pag yung isang tao na pakitaan mo, yung isa hindi, yun na, doon na mag-uumpisa. Uumpisahin ka ng sirain, unti-unti. Hanggang yung inggit na yon magiging deadly na. Na pag-iisipan ka ng mapatayin, pag-iisipan ka ng, eto, siguro. Ganon din nararamdaman mo ngayon? Parang pinagtraidoran ka, parang kang pinagtaksilan? Hindi naman pinagtaksilan, parang kasi yung sobrang pagmamahal mo sa tao at merong, kasi alam mo, inggit sa mundo, hindi nawawala yan. Ano ba ang pumatay kay Kristo, di ba, inggit? Sa papa ko, ano ang pumatay? Inggit din. Sa mga kapatid ko, inggit din. Siguro, yung inggit na yan na masyadong deadly yan. Tingin ko sa'yo, Robin, parang hanggang ngayon, dalang-dala mo pa rin yung pagkamatay ng papa mo. Para bang hindi ka naka-recover sa pangyayaring yun? Kasi lahat kami, victim ng... Wala naman nabigay na justice sa papa ko Hindi naman nahuli yung pumatay sa kanya. Pumatay sa kapatid ko, hindi nahuli. So, ako pa ang bad boy. On the lighter side naman, Robin, para medyo makahinga konti yung kalooban mo, naisip mo ba kung anong gagawin mo dito sa loob ng Muntek? Oo, siguro yung in-offer ni Director Binaraw, yung pag-aaral dyan. May college dyan, siguro mag-aaral ako. Tapos, siguro, lahat positive na siguro dapat lang gawin di ba? Pero minsan, pag positive pa rin ginagawa mo, negative pa rin sa iba. Ano bang, alam mo na yung ibig ko sabihin, alam niyo, may kakompetensya rin kayo. Diba? Robin, baka meron kang gustong sabihin kay Presidente Ramos, lalo na tinulungan ka niya, o tinulungan mo siya noong eleksyon. Kung sakali nakikinig siya sa atin, gusto mo bang manawagan sa kanya? Unang-una ang panawagan ko kay Presidente, hindi totoo yung humihingi ako ng clemency. Ang siguro bilang isang mamamayan, bilang isang Pilipino, sana tingnan yung kaso. Gusto mo siyang i-address, baka pwedeng pakita namin yung tape sa kanya. May gusto ka bang sabihin sa kanya?
May gusto kang sabihin Okay sa na kanya? yun. Oo, kasi pag ano pa yan, sabihin ng iba na naman, gano'n. Nape-pressure ulit yung tao na magaganda naman yung ginagawa. Robin, panghuling question na lang. Madalas, di ba, tinatanong yung mga tao kung ikaw ba mabubuhay ulit? Meron ka bang gustong baguhin sa buhay mo? Gusto mo bang mapagdaanan ulit yung mga napagdaanan mo? Wala. Ang ano lang dyan, ang philosophy ko sa buhay, siguro lahat ng taong dumadaan ng ganitong mga pagsubok, mahal ng Diyos. Yun lang. Maraming salamat sa iyo, Robin. Thank you. Thank you at pinaunlakan mo kami sa Brigada 7. Baka may gusto kang sabihin sa mga fans mo. Maging mahinahon lang po sana kayo. Wag po tayong padalos-dalos. Yun lang po. Maraming salamat. Wag po nating makalimutan magdasal. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Saan nga ba nagsimula ang lahat ng ito para kay Robin Padilla? Saan ba nagsimula ang kasong bumago sa kapalaran niya? Lahat ng ito ay nagsimula nung isang gabing malakas ang ulan sa Angeles, sa Pampanga. Nagsimula ang lahat ng gulo ni Robin Padilla nung gabi ng October 26, 1992 sa Angeles, Pampanga. Habang minamaneho ni Robin ang kanyang metallic gray na Pajero na may plakang PMA 777, nabundol niya ang isang mambabalot na nakasakay naman sa isang pedicab. Tumilapon si Armando de la Cruz, ang mambabalot, mula sa kanyang pedicab. Makaraan ng ilang minuto, umarangkadang paalis ang Pajero patungo sa bayan ng Magalang. Ilang witnesses na radio hobbyist ang rumadyo sa PNP at inireport ang mga pangyayari. Kumalabog ko, tapos tinignan nun namin. Tumakbo kami ng kuya ko, saka yung kaklase ng kuya ko. Ayun, nung nakita ko yung sasakyan nga, Ano yung itsura ng Pajero? nakaharap po dito. Tapos nung inatras niya ako papunta rito, nung umikot, sinakop niya pa yung kabilang daan. Tapos dumiretso doon. Matubig nga ho doon eh. Tapos yung tubig, yung dinaanan ho niya yung tubig, gumanyan ho yung tubig sa side, yung sa gulong niya. Sinalubong ni SPO2 Ruben Mercado sakay sa kanyang police mobile ang nasabing Pajero sa ilalim ng Abacan Bridge. Ayon kay Mercado, nagulat siya nang nalaman niyang si Robin Padilla pala ang nagmamaneho ng Pajero. Subalit mas lalong nagulat si Mercado nang madiskubre niya ang mga armas na dala ng action star. Pagsungaw kong gano'n sa Pajero, nakita ko agad yung baby Armalite. Yung labasan ng bala, yung nozzle, nasa ground. Ayun. Kinuha ko ngayon. Tinignan ko. Hindi naka-safe. Oo. Nasa, kung tawagin namin yan nasa single mode. Tinanggalan ko ng magazine. Tinignan ko yung chamber, loaded. Pag loaded na ganun yung barrel, pag binitbit mo yun, kinalabit mo, puputok na yun. Nakuha mula kay Robin ang isang M16 Baby Armalite na may kasamang 5 magazine ng bala, isang Smith & Wesson 357 Magnum at isang 380 Pietro Beretta pistol. Ayon sa police report, walang napakitang lisensya sa mga barel at permit to carry si Robin nang mahuli siya. Sabi sa kanya, Mr. Padilla, sabi ko binasahan ko siya ng rights. So, may karapatan ka akong para manahimik. Dahil lahat nga sasabihin mo, pwede kong gawin na laban sa iyo sa lahat ng korte dito sa buong Pilipinas. Karapatan mo rin ka akong kumuha ng abogadong sarili mong pili. At kung hindi mo kaya ka ako, bibigyan ka ng estado ng libre. Karapatan mo rin ka akong madalaw ka ako ng membro ng iyong pamilya. Yung doktor, ng iyong relihiyosong leader, at saka mga representatibo ka ako ng ang karapatang pantao. Noong December 14, 1992, kinasuhan si Robin Padilla ng reckless imprudence at physical injury sa Municipal Trial Court ng Angeles City. Subalit hindi nagtagal ang kaso. Nakipag-areglo si Robin sa mambabalot habang ang reckless imprudence naman ay napawalang sala sa Angeles RTC. Noong January 20, 1993,
kinasuhan uli si Robin Padilla sa Angeles City Regional Trial Court. Ang bagong kaso, illegal possession of firearms. Ayon sa depensa ni Robin, isang civilian agent daw si Padilla ng PNP Task Force Aguila at doon nanggaling ang kanyang mga armas. Si Superintendent Rojalo Gumtang ang nagtalaga kay Robin bilang civilian agent. Si Gumtang din ang nagbigay ng mission order kay Padilla para makapagdala ng mga armas. Ngunit ayon kay Ethel Ignacio, hepe ng Non-Uniform Personnel Division ng PNP at tagahawak ng opisyal na listahan ng mga civilian agents, wala ang pangalan ni Robin Padilla sa kanilang records. Based on our records, talagang hindi nahirang si Robin na civilian agent dito sa PNP. Ano ho yung mga records na papatunay? Kasi bago ka mahirang na isang agent dito, magkakaroon niya ng appointment. Meron kaming sariling plantilla sa non-uniform. Hindi talaga kabilang si Robin doon. Hindi man lang siya nahirang na civilian agent. Dahil sa pangyayaring ito, na-dismiss sa serbisyo si Gumtang mula sa PNP. Noong April 25, 1994, napatunayan sa korte na nagsala si Robin ng illegal possession of firearms at nahatulan ng 17 hanggang 21 taon ng pagkakabilanggo. Because that is the penalty provided for, that is within the range of the penalty provided for by the law, PD 8 and 66. The penalty for illegal possession of firearm, including illegal possession of ammunition. Agad-agad umapila si Robin sa Court of Appeals at humingi ng pansamantalang paglaya sa pamamagitan ng isang 200,000 peso bail bond. Subalit noong July 21, 1995, pinanindigan ng Court of Appeals ang desisyon ng Angeles City RTC. Sinuspinde ang bail at inutos ang pag-aresto kay Robin. When the illegal possession of firearms, when the firearm is used without a license, in furtherance of rebellion, as provided in the same decree, the penalty is death. Para sa Brigada 7, ito si Israel Cando, reporting. Marahas daw ang naging parusa kay Robin Padilla. Tila ito ang naging damdamin ng publiko. Masyadong mahaba raw ang sentensyang ipinataw sa kanya. Ano ang isinasaad ng batas ukol sa illegal possession of firearms? Bakit 17 to 21 years ang parusa sa paglabag ng tulad nito? May magagawa pa ba ang batas sa kaso ni Robin Padilla? Kailangan pag nagkasala, paparusahan ng ganyan, 17 to 21 years. Mahaba yun. Mahaba, pero kailangan. Dapat na maparusahan siya kasi may kasalanan siya, tsaka masyadong mahaba yung 17 to 21 years, kailangan medyo ibaba. Kahit saan mo tignan ang anggulo, unfair ang nangyari kay Robin. Hindi nga ba makatarungan ang naging parusa kay Robin Padilla na 17 hanggang 21 taong pagkabilanggo dahil lamang sa illegal possession of firearms? Tulad nga ng sabi ni Robin, hindi naman daw siya nakapatay ng tao. Hindi naman yung judge ang namili ng penalty yan eh. Yung nakalagay sa batas na Presidential Decree number 1866, sinasabi rito, na pag ikaw ay nagkasala at katulad niyang pamamosisyon ng mga baril na wala lisensya, ay ikaw ay mananagot sa batas. Isinasaad sa Presidential Decree 1866 na kung ikay natagpuan na may dalang baril na walang lisensya, 6 na taon hanggang 21 taon na pagkabilanggo ang sintensya rito, kulong kaagad at walang piyansa. Bakit marahas ang parusa sa krimeng ito? Ginawa ang batas na ito noong panahon ng martial law laban sa mga subversibo, insurekto at rebelde. Plano sanang amyendahan ito ni dating Pangulong Corazon Aquino, subalit kinailangan din niya ang batas na ito laban sa mga kudeta noong administrasyon niya. Ang dapat sanang suriin ng korte ay yung spirit behind the law. Yan nga ang actually duty ng mga judges. Actually, dapat
suriin talagang mabuti. Dahil silang nag-a-administer nga ng justice eh. Ano mang makatarungan ba yun? Yung i-impose mo yung martial law na batas? Mahirap tanggapin ni Attorney Robert Padilla, kapatid at abogado ni Robin, ang umano'y hindi makatarungang pagpataw ng batas ng mga korte sa kanyang nakababatang kapatid. Ayon pa kay Attorney Rene Sagisag, ora-orada itong dinesisyon ng Court of Appeals, di tulad ng ibang kaso. Bakit napakabilis? Dapat pa nga purihin natin ng mga hukuman na yung mga kaso natatapos sa loob ng madaling panahon eh. Bakit yun na nga mga isinisisi ng mga tabat masyado mabagal ang administration of justice? Well, actually, maganda nga sa yung mabilis eh. Actually, yun nga ang kahilingan ng mga may kaso, no? Pero alam naman natin na sa dami ng pending cases sa Court of Appeals, tsaka sa mga korte, nahihirapan din talaga silang madesisyonan ng mabilisan. Pero kay Robin, hindi sila nahirapan. Ewan ko lang kung bakit. At ayon sa kampo ni Padilla, katunayan nito ay isang politiko na sinintensyahan din ng Pasay RTC sa kasong illegal possession of firearms. 5 taon na ang nakakaraan, hindi pa rin ito nadidesisyonan ng Court of Appeals. Bakit? Ito babanggitin ko na. Si Congressman De Guzman, siguro alam mo at alam ng lahat kung ilang baril ang nahuli sa kanya, di ba? Bakit? Hanggang ngayon, wala pang desisyon. Tulad ni Robin, 17 hanggang 21 taong pagkabilanggo din ang ipinataw ng RTC kay Congressman De Guzman dahil sa illegal possession. At kung 3 baril lamang ang natagpuan sa pag-aari ni Padilla, higit sa 300 naman ang nadakip kay De Guzman. Galing sa Amerika. Pagbaba ng Pilipinas, nung nasa carousel na, may mga bagahe, mga balikbayang boxes na may pangalan lang. Junior De Guzman, Kong De Guzman, like that. No? Pero ang hand carried ni Congressman De Guzman ay isang maliit na maleta lang ng damit niya. Yun lang. At yun din ang kanyang diniklara noon siya mag-board. 8 balikbayan boxes ang natagpuan sa airport na may nilalaman na daan-daang baril. Nakapangalan ang mga kahon kay De Guzman. Walang lisensya mga baril sapagkat unang-una, hindi naman kanya yun eh. Nakita lang sa mga kahon na may pangalan niya. Ngayon, doon naman sa kanyang ticket, ala naman mga claim stub. Walang claim stub. To show that those balikbayang boxes belongs to him. Wala. Hindi maipaliwanag ni Attorney Nicolas Ruiz kung paano naisakay ang mga kahon na yun sa eroplano. Anya, sigurado siyang ginamit lamang ang pangalan ni Congressman De Guzman ng isang mas malaking politiko. Ngunit ang tanong ng bayan, bakit nakapagpiyansa si Congressman De Guzman matapos itong sinintensyahan ng RTC, habang hindi naman pinayagan ng Angeles RTC na makapagpiyansa si Padilla? Ayon sa PD 1866, maaari pang magpiyansa ang isang sinintensyahan sa kasong illegal possession of firearms. Ngunit, ayon sa bagong administrative circular na ibinaba ng Korte Suprema noong August 28, 1994, kanselado na ang piyansa kapag ikay nasintensyahan ng 6 hanggang 21 taong pagkabilanggo dahil sa illegal possession of firearms. Sa makatwid, mas humigpit pa ang batas sa illegal possession ngayon. Itong nangyari kay De Guzman ay hindi covered nitong bagong amendasyon. Because the law says, on criminal law, no law shall be given retroactive effect, except when the same is favorable to the accused. Now, this new law is not favorable to Congressman De Guzman. Katulad din ito ng death penalty. Maaari lamang masintensyahan ng parusang kamatayan ang akusado kung naganap ang krimen matapos ito naging batas. Halimbawa rito ay ang kasong Visconde. Kapag nahatulang may sala ang mga akusado, hindi sila maaring sintensyahan ng parusang kamatayan dahil sa naganap ang krimen bago na ipasa ang death penalty. Isa na lamang ang pag-asa ni Robin Padilla. Amyendahan ng Kongreso ang batas ukol sa illegal possession of firearms.
Pagka nababaan ang pena ng illegal possession of firearms, pag ito naging batas, itong bumabang penalty ay pwedeng gamitin ni Robin sa kanya asunto. Applicable sa kanya. Unfair dahil merong isang batas na dapat lamang na i-apply sa mga rebelde o subversibo, in-apply sa isang bata na kayang-kayanan. I mean, well, bakit si Miss Wari? Yun lang sa akin. Nakapaligid ng may baril. Meron ka namang narinig na nahuli sa bodyguard niya. Yung mga RAM, hanggang ngayon, ina-admit nga nila na hindi nila isusurrender yung kanilang mga armas dahil sa hindi pa tapos yung negotiation. Meron na ba kayong narinig na dakip, na aresto at nakulong dyan sa mga yan? Wala. Hindi nila kaya yun Siguro, yun ang sinasabi kong unfairness. Marahas man o masakit, may kasabihang jura lex sed lex. Kahit gaano man karahas ang batas, ito pa rin ang batas. Walang maaaring mangibabaw dito. Para po sa Brigada 7, ito si Karen Davila, reporting.